Another blessing na naman tayo mga kabakyard. Yan yung mga paa nila bumababa. Hatching na sila mga kabakyard, yung ating mga na-load dito, no? More on ano tayo, cobra. Ito ano to, orpington to. Ito, orpington. Frizzle na cobra to mga kabakyard. At yung sa baba, yan yung silky ano. Ito orpington din to. Ito ano to, frizzle na cobra. Ayan. At ito sa baba, yan pa. Madami pa yan. Ayan. Ayan mga kabakyard, yung ano natin ngayon, no? Third na to, pangatlo na tong pisa natin dito sa ating ref incubator. Ayan. Ayan siya mga kabakyard. Bali bukas siguro mga kabakyard ay labas na to lahat. Kasi kaninang madaling araw sila to nag-start na lumabas. At ngayon ayan na, ang bilis lang. At ayun, may bagong labas. Ayan. Yan yung bagong labas. Bali bukas ay kukunin na natin to, yung mga ganito, yung mga tuyo na. Para yung iba ay hindi masusuffocate. Kasi sa sobrang dami nila dito sa loob ng incubator, yung mga sisiw ay nagkakaroon din yan ng init. At yung mangyayari doon sa loob ng incubator mismo ay magkakaroon ng overheating na mangyayari. Kaya may tendency na mamatay yung mga sisiw pa na nasa loob ng itlog. Masusuffocate sila. Kaya bukas tatanggalin na natin to, yung ito lalagay na natin sa brooding. Kasi ang lakas naman nila yan eh. Malalakas na yan. Ayan oh, nauhaw na nga oh. Ayan. Ayan. Para dito bukas ay kahit paano ay kaunti na lang sila. Yan yung mga paa nila oh, nakababa. Ito mga kabakyard, orpington to. Yan, orpington yan. Yan yung fertile egg ng orpington na binili natin. Yan, madami sila ito mga kabakyard, no? Halos 50% na yung na-hatch dito. Yan, baka bukas ay nasa 80% na. O kaya 70% na yung ma-hatch dito. Yung the rest na yan, baka ano pa lang. Kasi ngayon, ano pa lang bukas, ano pa lang nila, early kasi to 18 days nag-hatch na. So bukas, 20 days pa lang nila. Kasi ito 19 to. Kasi ng 18 days ay halos nakatuka na yung iba. So sila nito, bukas 20 days na. Yan, 20 days na yung iba. O 20 days, 21 days, 22 days pa yung iba niyan bago isa. Meron kasi dyang 22 days na. Tsaka sila makakalabas ng maayos mga kabakyard. So ayan, makita nyo yan, daming ano, dami pa. Ayan. Key update tayo bukas mga kabakyard, no? Sa continuation ng pag-hatch dito sa ating ginawang DIY manual incubator. So ayun mga kabakyard, at hindi ko na pala na-videohan kanina sa paglipat ko dito sa ating brooder. Bali ayan na po sila, nilipat ko po dito kanina. Yung unang nakalagay dito ay kinuha ko na. Ayan sila mga kabakyard, nasa 50 mahigit piraso ng mga sisiw. Halo-halo po ito mga kabakyard. Dito po yung mga Rhode Island Red, Buff Orpington, Silky, Native at saka Frizzle. Ganun po sila kadami. Ayan mga kabakyard. Nakalimutan ko talaga kanina i-video kasi nga sa sobrang pagmamadali. At pupunta naman natin, ito pala yung ano, yung pangalawang na hatch sa ating DIY incubator. Ito din po ay more on Frizzle ito. Kaunti lang po dito yung more on Silky pala. Silky pala ito, kaunti lang pala yung Frizzle. Ayan yung Frizzle oh, kulay gray. Ito yung pangalawang na hatch dun sa ating DIY incubator. 2 weeks old na to sila mga kabakyard. Ito naman yung ano natin, mahigit 3 weeks old na mga sisiw. Ito mga kabakyard,
ay more than 3 weeks old. Ayan. Medyo malalaki na to mga ka-backyard. Ayan sila, 3 weeks old. Kakagulo sa inuman ng tubig kasi sila ito mga ka-backyard ay 40 pesos dito nilagay ko, no? 40 yan. Silky, Frizzle at saka mix ng Silky Frizzle na mga chicks, no? Yan. Ito po yung 3 weeks old. Malapit na to mag isang buwan, no? Yan. Ito yung una-unang na-hatch bago yung pangalawa doon, at yun naman yung huli yung nilagay ko dun sa incubator. Sa brooder. Bali dito lahat. Gagawin ko na to sa baba. Gagawin ko na tong kulungan ng manok. Lahat yung mga rabbit na yan nililipat ko sa taas. Kasi ito, magsisikipan na to. Tulad nito ngayon, no? Yung lalagyan kasi ng tubig ay ito. Nilagyan ko na nga pala to ng electrolyte. Kasi kanina ay umulan dito ng umaga. Baka magkasakit, no? Para hindi sila ma-stress, electrolyte lang muna tayo. Ayan sila mga ka-backyard. Ang lalaki na ito mga ka-backyard, no? Ito yung mix ng silky at saka yung ulikba. Ito naman yung black silky. Ayan. At meron yung isa ito. Ito yung combination ng black at saka white silky. Ayan. Ayan mga ka-backyard. Yung mga natin dito, no? Mga sisiw ko. Ayan, dami yan mga ka-backyard. Ayan. 40 pesos kasi yan dito, 40. Tapos yung sa kabila doon kanina, yung maingay ito, tinanggal ko kasi naglimlim. At ito po mga ka-backyard yung yung mga natira natin dito na, ayan, yung Frizzle. Binalik ko na yung Frizzle dyan at may itlog yan doon. At yan yung isa sa taas. Okay. Tapos pala, may naglimlim tayo na isang silky. Ayan. Diyan ko muna nilagay yan. Naglimlim to mga ka-backyard, na siyam na piraso yung nilimliman niya. Nilipat ko dyan, so naglimlim pa rin. Ayan. Bali ito, yan, ibibenta ko yan, yung dalawa na yan. At saka ito, iuulam ko to. Ayan, ito yung ko. So sabi ko kanina na pangalawang hatch ko na silky chicken. Ayan. Sila nito ay papuntang 2 weeks old, no? Yan, yung merong Frizzle, silky. Yan. Kasi nagkalo-halo na. Dito naman, sa pinakita ko kanina, dito mahigit 50 pesos to mga ka-backyard na sisiw, no? Bali mix ito ng silky, buff or pinton, Rhode Island Red, at saka Frizzle at saka native, no? Yung mga chicks natin dyan, ayan. 50 piraso ito mga ka-backyard, no? Kalimutan ko kung kabig magkano yung ko. Pero meron tayo dito buff or pinton. Ito mga ka-backyard ay silk, ito, Rhode Island Red ito. Ito ay Rhode Island Red. Yan. Ito yung natin mga ka-backyard, buff or pinton. Na binili natin doon na itlog. Sana yun yung buff natin. Ito mga ka-backyard ay yung buff or pinton natin na kulay dilaw. Yan. So nakapagpapisa na tayo, no? Yan. Maganda ngayon yung natin, hatching rate natin dun sa ating incubator. So ayan mga ka-backyard. Yan. Yung gulay ko nga pala na kinuha sa palengke, ayan, nadunot na. Nabulok na kasi hindi na tatapon na natin mamaya. Yan, ito na lang yung ko. Hinahanapan ng babae, yung aking guinea fowl. Pero dadalhin ko to siya sa Antique by Wednesday kasama ng ating turkey kasi pupunta doon ako sa Antique. Yan. Kasi nandun yung ibang turkey na yan. Doon ko yan ilalagay sa Antique. Guys, ngayon maraming talaga tayong mga sisiw dito sa ating backyard, no? Ito lalo na to. Pag na-incubate ko yung mga itlog na to, daming itlog to mga ka-backyard. Ayan, no? Nagsisikipan sila kasi sa inuman ng tubig to. Ayan. Ayan. So okay mga ka-backyard, no?
Okay, ngayon ngayon mga kabakyard ay tumigil na yung maliit natin na rep na na ini-incubatean. Pagkatapos ng 3 hatch niya dito ay tumigil na siya. Kasi yung ginamit ko ngayon, ito, yung malaking ref ko na incubator. Ayan. Ito siya kasi ginamit ko kasi mahigit 100 eggs yung niload ko dyan. Ito kasi yung capacity nito hanggang ano lang to. Hanggang 70 eggs lang. So ayan. Niload ko po dito ngayon yung itlog, no? Ayan. Pagkatapos natin ng isang 3 cycle dito sa isang ref incubator na maliit, ito na naman ginamit natin. Ayan. Pagkatapos pala nito, mag-stop muna ako ng pag-incubate kasi sobrang dami na yung mga sisiw natin, no? Ayan mga kabakyard. Ganyan lang po kung paano mabilis maparami yung mga ating manok. Ayan. Okay mga kabakyard.